Good day po sa ating lahat. Muli, nandito tayo para makapagbigay ng komentaryo tungkol sa mga mahalagang issue ngayon that affect our country. This time, gusto kong magbigay ng komentaryo ukol dito sa ROTC. Bagamat mayroon na akong vlog ukol dito kung saan ikinin ko po yung mga ginawa namin, yung mga experience namin, yung mga learning uh, na na-attain namin during nag-talk up kami ng ROTC candidate course. Okay, kasi talagang noon panahon namin, hindi ka talaga makakagraduate sa kolehiyo unless you take up ROTC. So, yan ang uh, requirement. Ngayon, in the light of latest development sa, halimbawa, sa West Philippine Sea, sa Israel, sa Ukraine, sa kaiba pang bahagi ng daigdig, talagang naniniwala ko na we need military preparation, military preparedness. Kahit na in peacetime or wartime, dapat ang isang bansa mag-prepare. I remember tuloy yung sinasabi na when you fail to prepare, prepare to fail. Tama nga naman, kung hindi ka nakahanda, talagang comes sa mga incident na ganito, then we surely lost. Okay, matatalo kayo kasi nga hindi nakapag-prepare, ano? Kaya yon na naiisip ko itong ROTC. If we remember it right, ito yung parang pinupurso ni Vice President si itong si Senator Padilla. Okay. Ngayon, sa nakikita natin, talagang this is irrelevant, immaterial, walang bearing, walang maitutol kung sakaling come sa emergencies. Kung ganon ang sistema nung panahon namin. Why? Kasi nung panahon namin, ang ginagawa talaga lang yung march sa ibilad ka sa araw ng half day. Pagkatapos, kung minsan may mga lecture, tinuturoan mo kung parte ng mga baril, number of robes, and so on. So, kung titignan mo talaga, parang hindi military training. Parang it is just taken for granted para maka-graduate ka sa kolehiyo, you have to take up the course, no? In fact, nakagraduate kami, wala naman firing. So, ganon lang umarsa. Ngayon, halimbawa, nagkagera, kailangan ba yung magmarsa? So, hindi. Talagang this is already sa panahon ngayon, in the light of development today, this is very irrelevant. Walang bearing sa mga nangyayari. Kasi halimbawa, inatake ka, magmarcha lang. So, wala, no? Pagkatapos talaga, yung environment ay hindi talaga military kasi magmarcha ka doon sa gitna ng school campus. Maraming nanonood. So, ganon lang yon. Talagang, in fact, ang thinking ko sa military, yung nandiyan kayo sa mga military camp, nagja-jogging in the morning, yan, tumatalon, tumatakbo, tumatalon, bumabaril, pero walang ganon. Now, in that case, talagang walang effect siya. Kaya,
na natin, ano? For me, since it is irrelevant, alisin na natin yan, ano? Okay? Ngayon, mayroon naman na ipalit natin. Alibawa talagang mayroong mandatory military training sa mga sa ating mga Pilipino. Yung may age bracket nga. Kasi dito, halimbawa dito sa mga probinsya, tingnan mo, maraming mga tambay na kabataan. So, siguro it would be best na talagang mag-undergo sila ng military training. Just like in other countries, like for example in Israel, South Korea, at saka iba pa. Kahit na sikat kang tao, kahit na artista ka, the same way, you have to undergo such mandatory military training uh, alongside with the ordinary people. So, ganon. Okay? Kaya i-ikwan na natin, i-scrap na natin yung ROTC. Kasi sa ngayon talaga, mayroon pa rin ROTC sa college. Kaya lang, ang alam ko, uh, pipili sila sa mga iba't ibang course. Ano? I think mayroon yung civil, hindi ko na na-research yan. Halimbawa, yung pang-emergency training, sa mga uh, police matters. So parang ganon. Although mayroon pa ring ROTC. Kaya lang nga sabi ko it's optional. In fact nga one time nakapunta ako sa isang kolehiyo. O nandoon yung mga ROTC kadis nagmamarcha, napakaliit ng area. Pinapanood sila ng kapwa so pinagtatawanan sila. So ano bang klaseng military training ito, no? Okay. Ngayon, going back, kung sana mandatory military training kahit hindi masyadong mahaba. Halimbawa, 6 months. Okay? Na talagang yung mga uh, yung mga gustong mag undergo ng kanyan, talagang ang environment ay military. So ang ibig sabihin, they stay in a camp. Pagkatapos talagang tinituruan silang gagamit ng baril, dinidisiplin yung physical kanila, yung physical fitness, kino-condition yung mind for military mind. So ang ibig sabihin military mind, yung talagang kung be first before you complain, gano'n noong ROTC kasi, ano? So, ganon. Ngayon, dapat yan ay i-shoulder ng Philippine government. So, maglaan ng pundo dyan. Siguro, yung mga kwan lang, yung confidential at saka intelligence fund, malaking tulong yon. Doon na lang gamitin. Okay. Kung talagang gusto natin na magkaroon tayo ng military preparedness. So, i-assume natin na mayroon tayong standing military, talagang yung yung mga army natin talagang mayroon yan. Mayroon din tayong reservists. Although kung totoosin, kung yung tama yung plan, bali reservist tayo dahil graduate tayo ng ROTC. Ngunit nag-retire na tayo sa DepEd, hindi pa natin na naranasan na halimbawa bibisita ng military camp para maranasan mo naman yung military life even in a few hours. Okay, pero wala yun, ano. So, yan, Vice President at saka Senator Padilla, i-give up na yung ROTC kasi nandiyan na naman yan. And kung talaga is mandatory military training. Agree ako dyan. Okay? Na, halimbawa nga, in times of war, ngunit sana hindi mangyayari, ano,
So we do not want na magkaroon ng gera. But then sana talagang may at least military preparation tayo. Hindi lang yung mga standing army natin na if I were not mistaken around 120,000. Ganon, ano? Okay? So, para madagdagan siya, madagdagan yung kwan natin. Parang sila ay reserve force na talagang mayroon silang military training, mayroon silang idea o knowledge about war. Okay? Yung experience sa kwan yun, maganda yan. I remember, sa totoo lang ganito ano, noong ROTC kami, talagang hindi pan yun, hindi talaga military. Ngunit pag naka-kwan ka rin, naka-uniform ka, para ka rin, parang malakas din ang loob mo na talagang para ka rin sundalo. Okay, bagamat kwan lang, yung marching lang, about this, gano'n na kwan ano. So, ganon. Ang pagtuunan ng pansin ay mandatory military training, lalong-lalo na sa ngayon. Okay? So, we have to prepare. Mag-prepare tayo hindi dahil gusto natin ng gira, but then, siyempre, iba na yung nakahanda. Just dapat parang ordinary pa na natin, ano, kasi nga sabi ko, tignan mo diyan sa mga labs, ang daming mga tambay na kabataan na kuan. So, ikuan natin, I think they will be kanila yan, maging proud sila na, oh, ikaw ay sundalo. Okay, pagkatapos, support yung mga kandiyan. Limbawa nga, yung confidential at saka intelligence fund. So, yun ang gamitin. Yung mga halimbawa, yung transport, nakita ko one time, pumunta kayo sa, dyan sa, yung kampo ng mga pulis. O, ang daming mga sasakyan na siguro na kanyon, yung, halimbawa, mayroon sang violation, hindi na niya binalikan, ganon yung kwan. So, nasa kampo yan ng mga pulis. Siguro, pwedeng gamitin yun for that purpose. Ano? But then, make it legal. Ano? So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga Pilipino.